Amen. When I'm in need, yes, call on the Lord. He hears me, hears me. Yes, He helps me. He is faithful and true. Won't forget my companion, my best friend, the only true God. There's no one greater, wonderful Savior, Jesus, the Lion of Judah. Our God is tremendous, His strength never faileth. He'll go through the fire just to save a sinner. He is almighty, He sends His angels to guide me. There's no storm too powerful our God cannot handle. Our God in simplicity, revealed in you and me, came down from His glory, gave us the victory, the greatest love story. When you're in trouble, Jehovah Nissi, the great enforcer, God Almighty will fight your battles. Oh yes, He will stand for you. Hallelujah. The victory will come, not the way you think it should, but my great Jehovah just loves a paradox. Just stay in your position and watch the miraculous come into action. Hallelujah. Our God is tremendous, His strength never faileth. He'll go through the fire just to save a sinner. He sends His angels to guide me. There's no storm too powerful our God cannot handle. Our God in simplicity, revealed in you and me, came down from His glory, gave us the victory, the greatest love story. Our God is tremendous, His strength never faileth. He'll go through the fire just to save a sinner. He is almighty, He sends His angels to guide me. Hallelujah. There's no storm our God cannot handle. Our God in simplicity, revealed in you and me, came down from His glory, gave us the victory, the great for the last time. Our God is tremendous, His strength never faileth. He'll go through the fire. Nang may sakit, amen, sa paglapit niya kay Brother Branham, it's Him that gives us healing. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Fear not, little flock, from the cross to the throne, from death into life. He went for His own. All power in earth, all power above is given to Him for the flag of His love. Only believe, only believe, only believe, only believe. All things are possible. Only believe, only believe, only believe, only believe that all things are possible. Only, Lord, I believe, Lord, I believe. Hallelujah. Lord, I believe that all things are
impossible. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, He was wounded for our transgressions. Yes, Lord. He was bruised for our iniquities. Yes, Lord. Surely He bore our sorrows, and by His stripes we were healed. You believe that, saints? Oh, glory. He was wounded. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Surely He bore our sorrows, and by His stripes we were. Minsan pa, hallelujah, sing it right. He was wounded, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Surely, surely He bore our sorrows, and by His stripes we were healed. Tumay tayong lahat sa gabi ito. Minsan pa, He was wounded. Oh, Jesus, He was wounded for our transgressions. Yes, Lord. And He was bruised for our iniquities. And surely He bore our sorrows, and by His stripes we, minsan pa, amen, He was wounded. Hallelujah. Oh, He was wounded for my transgressions, and He was bruised for our iniquities. Surely, oh, surely He bore our sorrows, and by His stripes we, minsan pa, He was wounded, as I called on our pastor. Praise His name. Oh, He was wounded for our transgressions, and He was bruised for our iniquities. Oh, surely He bore our sorrows, stripes we were healed. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We're so glad somebody had been wounded. Dapat tayo ang masugatan. Dapat tayo ang mamatay. Tayo ang maparusahan. Pero sa biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon, He did it for us. Amen. Tayo ng mga hindi karapat-dapat ay pinagindapat niya
sa pamamagitan ng kanyang kamatayan dun sa krus. Amen. And beyond that, tayo ay manatyagan, binantayan tayo ng ating Panginoon, and all through the ages, ang Panginoon ay nag-aantabay at patuloy na tinitignan niya ang pangangailangan ng kanyang mga binhi. Amen. So this evening, papasalamat tayo sa ating Panginoon sa kabila ng di gasinong mainam na panahon ay meron pa rin tayong pagkakataon to worship Him, to hear the words of the Lord. At salamat sa inyong lahat sa pagparito, gayon din sa mga nasa kanilang mga tahanan because of the condition. Pero sa kabila nito ay binibigyan pa rin natin ng panahon ng ating prayer meeting. Amen. So, gaya ng dati, hindi po tayo uusad sa sama-samang panalangin until we hear an exhortation from the Lord. At mamaya po ay pangungunahan tayo ng ating deacon, Brother Alfred, for the congregational prayer. So anuman ang nais ninyong ilapit, ilahad sa ating Panginoon, you're free to do so. At napakagandang patotoo yung aking nadinig. Of course, Sister Aster, yung kanilang apo, nakita natin kung paanong yung transition, no? From the time we prayed hanggang sa kaya umuwi tayo ng tagumpay, di ba? At yung mga nakasama doon sa farm. At ganoon din yung pinag-pray na dapat sana ay puputulan na ng paa. Ganun po kasi yung mga diabetic, ano? Pagka nawawalan na ng dumadaloy na dugo, kapag sa medisina, yun na yung kanilang option. Pero God has another option. At salamat sa mga pagtitiwala natin sa ating Panginoon. So, this evening, ito ay madalas na nating pag-usapan when we talk about the token, ang tanda. Pero masarap na ulit-ulitin at sariwain ang salita, ang mensahe ng ating Panginoon. And I see new faces this evening. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Alright, so if you have your Bibles with you, of course you should have. Amen. Sa Genesis chapter 9, basahin po natin. Genesis chapter 9. Dahil dito unang-unang nabanggit sa scripture, the word token. Amen. Genesis 9. Basahin natin sa verse 12 hanggang 17. At ito yung gagawin nating pattern this evening. 9:12. And God said, "This is the token of the covenant which I make between me and you, and every living creature that is with you, for perpetual generations. I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. And it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud, and I will remember my covenant, which is between me and you, and every living creature of all flesh, and the water shall no more become a flood to destroy all flesh. And the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. And God said unto Noah, This is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth." Amen. Ang Diyos ang magpala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Yumuko po tayo saglit at manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil naging lubos na mabuti ka para sa amin. At ang pagkakataon na kami makarinig ng iyong salita ay isang napakadakilang pribilehyo, Panginoon. So bless your people that are in the sanctuary. Bless our connections, Lord.
upang walang lumampas sa iyong mga anak na nakasubaybay on the other end of our internet connections, Lord, because you are the same God. So we thank you as we give you all the glory and honor in Jesus Christ's wonderful name. Everybody say amen tonight. Amen. God bless you. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mari na kayong maupo. Sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoon ngayong gabi. Amen. We're going to speak about being identified with the token, no? Being identified with the token. Mapapansin ninyo sa talatang mga talatang binasa natin na ang Panginoon ay nagbigay ng tanda, no? And you say the token is a sign ng covenant o ng tipan ng ating Panginoon. At sa verse 12, ang sabi dito, and God said, this is the token of the covenant which I make between me and you. So God is very specific. Kapag siya ay gumawa ng tipan, meron siyang pinatutungkulan. No? So nilinaw ng ating Panginoon, sabi niya, ang tipan na ito ay sa pagitan mo at sa akin, no? I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. So pag sinabi nating perpetual, tuloy-tuloy yan. Hindi yan mababago. So sa puntong ito ay makikita natin na ang Panginoon ay nagseset siya ng padron, no? Ng pattern. Kung paano niyang ipaiiral ang kanyang tipan. Una, sabi niya, sa pagitan mo at ako. Okay? Between me and you. At sa bawat buhay na nilalang na kasama mo. So, yung, alam natin, kasama ng ni Noah at ng kanyang pamilya, no, yung bawat pares ng mga hayop na pumasok doon sa daong. But we go a little bit in understanding this, na makikita natin na ang Panginoon, kapag siya ay nagpala, no, nagbigay siya ng tipan, hindi lang yung pinatungkulan niya ng tipan ang pinagpapala, kundi nadadamay yung mga kasama niya. No? Sabi niya, I make between me and you and every living creature that is with you in perpetual generations. So we see na sa mga sunod naman ng mga talata, mula kay Noah, pababa sa kanyang mga kasama, of course, una sa kanyang pamilya at sa mga nilalang na kasama nila. At pagkatapos dito ay sa verse 13, ito rin ay magiging tanda sa pagitan ko at ng buong lupa. Dahil ipinanumpa ng ating Panginoon na ang bagay na ito ay magiging isang tanda at ito yung bahaghari, di ba? Yung bow, yung rainbow. It is a covenant. So every time we see a rainbow, ito ay isang paalala, no? Isang paalala ng tipan ng Panginoon kay Noah. So bagamat ito ay kumbaga nagiging familiar lang yung rainbow pag nakikita natin, lalo na pagka medyo umaambon, umuulan at yung init ay nagsasalubong, no? Meron tayong mga nakikitang ganyan. Pero bagamat ito ay ngayon ay merong scientific explanation sa rainbow kung bakit ito nag-a-appear, no? Yung iba naman, sabi nila, doon daw sa dulo ng rainbow ay merong ginto. Kaya hinahanap nila yung dulo kung saan tumapat yung rainbow, yung dulo nun, meron daw ginto. But we go beyond that, no? Lampas ang ating pananaw dyan. Kailangang maalala natin na ang Panginoon ay nakipagtipan
kay Noah at ito ay isang reminder sa kabutihan ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos kay Noah, bagamat maalala mo rin na yung mga taong hindi nakinig at hindi umayon doon sa paninindigan at paniniwala ni Noah during that time, sila po ay napahamak. So when we see the rainbow, it reminds us bilang mga believer na kapag ang tao ay nanindigan sa salita ng Panginoon, makikinabang siya. Di ba? At ang rainbow naman, on the other end, ang opposite naman nito, ay isang reminder din ito na ang Panginoon, kapag nagbigay siya ng babala, it will come to pass. Whether or not ang mga tao ay sasampalataya, ang Panginoon ay tutuparin niya ang kanyang salita. Kaya sa panahon na ito, ang judgment ng Diyos ay nararamdaman na ng mundo. Hanggang sa ngayon, ramdam pa rin natin ang epekto ng virus at ang virus ay nandiyan pa rin, di ba? And sabi nila, this virus will just stay. Kaya nga nag-i-introduce sila ng mga vaccines dahil ito yung iniisip nila na at least antidote sa virus na ito. At pag nagtagal naman, yung ating ang tawag dito, yung ating mga antibodies, unti-unting makaka-adapt, ma-overcome din natin itong virus na ito eventually. Pero hindi yan yung wakas. Alam natin, merong mangyayari uli, susunod. Palala lang ito ng palala. Kasi hindi pa nga natatapos itong virus na ito, ay kung ano-ano na namang mga variants, yung mga nagsisilitaw. At yung iba, sinasabi nila na yung mga nagawa nilang mga antivirus ngayon ay walang kapasidad para pigilan yung mga panibagong variants na lumilitaw at kung ano man yung lilitaw pa pagkatapos nito. Ibig sabihin, kung mas matindi yung mga virus na lilitaw, another antivirus, another vaccine na naman ang iisipin nila. Dahil otherwise, magkakaroon uli ng panibagong pandemya. May extend na naman ng ating lockdowns at lahat na. Which ayaw natin mangyari yan. Ayaw natin mangyari yun. Subalit ito ay Panginoon lang ang nakakaalam. Di ba? Kung kailan ito titigil, kung kailan natin ito ma-overcome at ang ating mga antibodies ay makakapag-adapt at ma-overrule ng ating resistensya ang mga bagay nito. So, it reminds us, laging dapat ay makita natin na ang tipan, ang pag-unang ekspresyon ng tipan ng Panginoon kay Noah ay yung bahaghari, yung rainbow. So, we should always remember na sa panig ng ating Panginoon, kapag tayo ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon, we are on the safe side. Diba? Kaya nga, buti pa nung panahon nila Noah, buti pa yung mga nilalang, yung mga hayop ay naramdaman nila yung sign. Naramdaman nila na may mangyayari dito sa ibabaw ng lupa. Sabi ng prophet, ang mga hayop ay meron silang tinatawag na instinct. Yung lindol ay mahirap ma-detect. Pero every time, pag inanalyze nila mga kapatid, nagkaroon ng matinding tsunami, yung panahon niya doon sa Indonesia, nagkaroon ng mga matitinding mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Merong mga kakatuwang mga bagay na naobserbahan nila yung pangyayari sa dagat, yung mga creature sa dagat, yung mga isda at lahat na. Meron silang napansin na kakaiba doon sa normal na sitwasyon. Ganon din yung mga nandito yung mga ahas, yung mga hayop, meron silang kakaibang kinikilos na sa pag-aaral ng mga edukado, ng siyensya at lahat na. So they see some difference. Ibig sabihin, meron silang nararamdaman na mangyayari.
So, sa panahon ni Noah, mga kapatid, ang Panginoon ay nagbigay ng babala at sinabi niya na bawat creature, bawat hayop ay magkaroon ng representasyon doon sa daong. At yun nga ay nangyari, mga kapatid. So, ngayon, pag inisip mo ngayon, ang dami ng mga nilalang ngayon kasi siyempre sa hybrid, nagre-reproduce at lahat na dumadami. Pero pag ibinalik mo yan, merong mga original na mga creations, no? At doon lang yun nag-umpisa. So lahat yun ay represented, mga kapatid, doon sa daong na ginawa ni Noah. So, again, we see this, every time we see rainbow, ay makikita natin that the Lord had done something here on earth. At maniwala o hindi ang tao, it will come to pass. Hindi kailangang ma-convert ang buong sanlibutan, ang buong mundo, para mangyari ang rapture. Magkakaroon ng rapture, magkakaroon ng body change. Ang impyerno ay nag-exist para sa mga anghel na lumaban sa Diyos. Nag-alsa sila laban sa ating Panginoon at nagkaroon ng digmaan doon sa kalangitan. And so, it opened up at ang impyerno ay ginawa para sa mga sumalangsang na mga anghel. Kaya ang mga anghel, ito ay mga gumagawa ng paraan para may maidamay sila at madala din nila doon, mga kapatid. So, while it is true today, mga kapatid, totoo rin na ang mga tao nag-aabang, maring ang rapture madaling bigkasin, madaling ipaliwanag, merong mga informasyon na mababasa, but to be identified. Ito yung pinag-uusapan natin. We need to be identified with the token. Dahil saan mo ina-identify ang tipan ng Diyos? Na mapapansin natin, mga kapatid, na yung mga hindi sumampalataya kay Noah, sa mensahe ni Noah, hindi nila nasaksihan yung rainbow. Dahil hindi sila pumasok dun sa daong, hindi sila sumama, hindi sila nanampalataya, at hindi sila gumawa kasama ni Noah to build the ark. So they were not able to see the rainbow. Kaya nung maalala natin, kaya sabi ng Panginoon, ang aking tipan ay sa pagitan ko at sayo. So the rainbow is a covenant between Noah and God. Dahil yung mga before the flood, ay nangamatay sila dahil nasa labas sila ng daong. So para kanino yung tipan? Para doon kay Noah, sapagkat sabi niya, sapagkat ito ay sa pagitan ko at sa pagitan mo. Amen. So in-extend ng Panginoon later on sa lupa, at sabi niya, hindi niya na muling gagawin ito at hindi niya napupuksain ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Kaya sa panahon nila Nimrod ay pinaghandaan nila, hindi na nila, kaya meron siyang matayog na muog. Pero anong ginawa ng Panginoon? Hindi nga baha, pero lindol naman. Di ba? Nagiba pa rin yung muog. So makita natin that the covenant was for Noah kasi nakita yung rainbow after the flood. Okay? So, as we lay the foundation, mga kapatid, sumunod na nagkaroon ng tipan, mga kapatid, was during the time of Abram, dito sa Genesis, we see in Genesis chapter 17, sa verse 11, now, we move from one token to another. Sa panahon ni Noah, ito sa rainbow. At sa panahon naman ni Abram, sabi dito sa verse 11, and ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. So, kita niyo, ganun na naman yung pagitan. Sa pagitan ko at sa iyo.
Ito'y isang tipan, ito'y isang tanda. At ang tanda ay ang circumcision. And ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant between me and you. And then 12, and he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man child in your generation, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed. He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. So, kay Noah, ang ginamit ay perpetual. Ito ay tuloy-tuloy, hindi ito magbabago. At dito naman kay Abraham, isinabi naman, it will be my everlasting covenant. So ito ay tuloy-tuloy pa rin, no? Kailangan ng circumcision, mga kapatid. Pero alam natin na sa ating panahon, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, sa natural, when you do the circumcision, it is the natural cutting off, no, of skin. Okay? Foreskin. It is an extra skin. It is something, mga kapatid, that you have to cut. At ano pinapakita nito sa ating panahon ngayon? Although ngayon sa Gentile, ang natural circumcision ay walang kinalaman sa kaligtasan. Di ba? Sa lumang tipan, ito ay may kinalaman sapagkat ito ay tipan ng Panginoon. Siguro sa atin, it's more on the hygienic principles, but it has nothing to do with salvation. Pero nakita natin na nag-move, mga kapatid, nag-move ang ekspresyon ng circumcision mula sa natural patungo sa spiritual. Amen? Dahil kailangan natin, hanggang sa ating panahon ngayon, mga kapatid, God has moved from the natural to spiritual, pero ito sa panahon ni Abraham, ang circumcision ay binigay din na tanda sa kanila. Okay? So next, dito naman sa panahon ni Moses, during the time of Moses, Exodus chapter 3, 11 to 15, basahin muna natin yung iba't ibang mga token. Sabi dito sa verse 11, and Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. And Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. And God said, moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. And then let's proceed sa Exodus chapter 12, 3 hanggang 7. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb according to the house of their fathers, a lamb for each house. And if the house be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. He shall take it out from the sheep or from the goats. And ye shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening, and they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper doorposts of the houses, wherein they shall eat. So ano naman ang token sa panahon
ni Moses sa bayang Israel? It was the blood. Di ba? Sabi niya, when I see the blood, I will pass over you. At kailangan ito ay nakalagay dun sa pintuan. Ngayon, ano nakita natin? 3 tanda sa iba't ibang panahon, magkakaibang uri ng tanda. But it is the same God giving sign to His people, at ito ay kailangan nilang tanggapin. Kailangan nila itong tupdin. Kailangan nilang i-apply yung token, mga kapatid. Kailangan nilang kilalanin. Amen. So now, from rainbow, into circumcision, and now, sa panahon ni Moses, it was the blood. Kasi ang Panginoon ay nakikipag-deal sa kanyang bayan sa iba't ibang panahon, at hindi sila pwedeng manatili. Sasabihin ba ni Moses, Lord, di ba ang tipan mo, ang token na binigay mo ay yung rainbow? Di ba? At ngayon, ito ay nakikita pa rin nila, mga kapatid, sapagkat ito ay perpetual. So meron pa rin silang mga nakikitang mga rainbow, at nagpapaalala ito sa kanila na ang Diyos ay mangyayari ang kanyang salita. Sabi ng Scripture, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking salita ay hindi lilipas. Amen? So ito yung nagpapakita. Now, kay Abraham, it was the token or the sign of circumcision. At sabi niya, pag hindi nyo yan tinupad, kayo ay mawawala sa aking ekonomiya. Hindi sila magiging bahagi ng plano ng ating Panginoon. It was a natural circumcision. And now, during the time of Moses, ina-apply pa rin nila, di ba? Sina Moses, ina-apply pa rin nila yung circumcision. Kaya nga nung pupunta si Moses sa Egypt, hindi niya nagawa sa anak niya . Di ba? Hindi niya na-circumcise yung kanyang anak. Kaya ang gumawa nito, yung kanyang asawa, si Jochebed. At inihagis niya yung foreskin kay Moses to remind him. So, ibig sabihin, bawat token, hindi binubura ng Panginoon yun. Nananatili yun. Nandyan pa rin yung rainbow, nakikita pa rin nila. At pagkatapos si Abraham, yung circumcision, during the time of Moses, ginagawa pa rin nila ito. But God had given Moses another token. Ang sabi niya ngayon, nakikita niyo yung rainbow, it was a reminder of my word being fulfilled to Noah. Yung circumcision, ina-apply niyo pa rin ngayon hanggang sa ngayon. But now, God has moved into another token. Ang sabi niya, kailangan ng dugo. When I see the blood, merong darating na sumpa, merong darating na kamatayan sa lupa. Amen? Kung saan kayo naroon, amen, hindi ko mo kayo mga Hebrew at lahat na hindi na kayo dadatnan ng sumpa, ng plagues. Amen? But God has given them. Now, maski na sila ay circumcised, listen, maski na sila ay circumcised, maski na nakita nila yung rainbow. Amen? Pero pag dumating yung plague, at wala silang kinatay na kordero, walang dugo na in-apply doon sa kanilang pintuan, even though they have seen the rainbow, even though they are circumcised, but if there is no blood, may mamamatay na panganay. Are you following so far? Na makita natin, bawat panahon, mga kapatid, ay may ibinibigay na tanda ang Diyos. At yung mga nauna ay kailangan nilang i-apply. Amen. So now, pagdating mga kapatid kay Joshua, and God has met, amen, a man, pagkatapos ni Moses, ngayon si Joshua, at si Joshua ay makita natin, ay merong isang Rahab, a prostitute during her time. Sa Joshua chapter 2, 18 to 21, behold, when we come into the land, thou shalt bind this line of scarlet thread in the window, which thou didst let us down by, and thou shalt bring thy father, and thy mother, and thy brethren, and all thy father's household home unto thee. So ngayon, kukubkubin na ng bayang Israel ang lupang pangako. Pero kailangan nilang dumaan sa bayang ito na kung saan nandoon ang isang prostitute. They had to pass by, at ito yung strategic na location. Tingnan natin mga kapatid. Yung mga tiktik
ay pumasok sila doon sa bahay ni Rahab. And Rahab, at that time, she was a prostitute. She was a harlot. Hindi maganda ang patotoo. At mapapansin ninyo that even her own family was not with her. At yung scarlet thread na yon, mga kapatid, na nakalawit doon sa gilid ng pader, allow me to use this term, no? Kapag yun ay bahay, yun ay, ano ba yung mga lugar niya, di ba? Yung mga bahay na pula, di ba? Merong mga tinatawag, no? Kaya merong scarlet thread doon. Ibig sabihin, pag yun ay nakalaylay, nandoon sa gilid ng pader, ibig sabihin, yung prostitute doon sa taas, excuse the term, wala siyang customer. Okay? Pagka yun ay naka-roll, of course, hindi ka makakaakyat doon. Alright? It's occupied, so to speak. Pero, mga kapatid, look that now, yung mga tiktik ay nakaakyat sila doon at na-meet nila si Rahab. At kulang tayo ng oras para saysayin yung mga bagay, but let me just rephrase that doon sa lugar na yon, it's the same house, it's the same woman, it's the same thread. Yung lubid na nakalaylay doon sa gilid ng pader, mga kapatid. Pero si Rahab ay nagmalasakit siya doon sa mga tiktik, mga lingkod yun ng Diyos, mga kawal ng ating Panginoon. At anong nangyari, mga kapatid? Dahil siya'y nagmalasakit, at ito ay mga lingkod ng Diyos. And you know, when you do something, sabi ng scripture, kung yung malamig na tubig nga lang na ibigay mo sa lingkod ng Diyos, ay hindi yan nawawalan ng gantimpala. Di ba? Paano pa kaya yung buhay na naisalba? Kasi kung nahuli yung mga tiktik na yon, siguradong patay sila, mga kapatid. Pero nagawa niyang itago, nagawa niyang ilihim, at itinaya niya yung sarili niyang buhay para lamang maisalba yung mga tiktik. At dahil gumawa siya ng mabuti, pinaburan niya, mga kapatid, ang mga kawal ng ating Panginoon, mga lingkod ng Diyos. Sabihin natin sa ating panahon ngayon, ang fivefold ministry, at hindi lang ang fivefold ministry, dahil ngayon it's a body ministry. Kapag yan ay bahagi ng katawan at nagawan mo ng mabuti, nagawan mo ng paglilingkod, hindi yan mawawalan ng gantimpala. Amen? So it's not just the ministry. Ano mang gawin natin para sa misyon, ano mang gawin natin para sa gawain ng ating Panginoon, patungkol sa kanyang lingkuran, mga kapatid. Hindi lang ang ministeryo ang ating pinaglilingkuran, ang nabibigyan ng privilege, mga kapatid, kundi ang whole body of Christ. Amen? At kapag napagpala, mga kapatid, hindi po yan mawawalan ng gantimpala. At minsan sa ating pagsasakripisyo, sa ating paglilingkod ay naapektuhan yung ating buhay. Kailangan nating isakripisyo ang maraming mga bagay, mga kapatid. Pero ang lahat ng ito ay hindi lumalampas sa paningin ng ating Panginoon. Amen? So ngayon, ang sabi ngayon, Joshua, behold, when we come into the land, thou shalt bind this line. This is the same line, yung inakyat nila. Akala ni Rahab nung una ay mga customer. Pero nung nakilala niya at sila'y nagsaysay at nahipo ang puso ni Rahab at sabi niya, marami na akong naririnig tungkol sa inyong Diyos. Siya mismo ay meron ng ideya, mga kapatid, at siya mismo ang nagsasaysay sa kapangyarihan ng Diyos ni na Joshua. And later on, mga kapatid, dahil sa kanyang pagmamalasakit, and of course, ito yung reward. Sabi niya, pagbalik namin, siguruhin mo lang na nakalaylay uli yung scarlet thread at titiyakin namin sa iyo
hindi ka mapapahamak. Dahil magigiba ang pader. Di ba? Ang Jericho, ito ay magigiba. Pero sabi niya, dahil sa ginawa niyang pabor, hindi siya maaapektuhan. At kung susundin niya ang instruction na ito, ngayon, ang unang dumating sa puso ni Rahab, paano yung magulang ko? Paano yung mga kapatid ko? Paano yung mga magulang ko? Sabi, idamay nyo naman sila. Ngayon, sabi, now, thou shalt bind this line of scarlet thread in the window, which thou didst let us down by, and thou shalt bring thy father, and thy mother, and thy brethren, and all thy father's household home unto thee. Sabihin, o sige, yun ang gusto mong reward. Pero tiyakin mo lang na pagbabalik namin, nandiyan sila sa iyong tahanan. Yung tatay mo, yung nanay mo, yung mga kapatid mo, at sino mang nasa sambahayan ng iyong ama. At sila ay makikinabang sa pribilehiyo na dapat sana nauukulang. Now, look, mga kapatid, amen, if we do something good, if we serve the ministry, if we serve God's people, if we serve one another, hindi natatapos sa atin ang pakinabang. Kundi ito ay bumababa hanggang doon sa mga mahal natin sa buhay. Kung papaanong si Abraham, nung tupdin niya ang kautusan ng ating Panginoon, ang nakinabang ay hindi lang anak niya, apo niya, maging apo niya sa tuhod ay inabot ng blessing, mga kapatid. Amen? So, by just a little act of kindness, by just a sincere act of service, mga kapatid, ito ay pagkakalooban, ang Diyos ang magbabalik ng higit pa sa ating mga sakripisyo. We cannot outdo, we cannot outgive God. Amen? Because, anong nangyari, mga kapatid? Nagbigay ng token ang mga tiktik, amen, sa pamumuno ni Joshua. At kailangan lahat sila ma-identify dito sa token na ito. Paano silang ma-identify? Kailangan nandoon sila sa puder ni Rahab, tsaka lang sila makikinabang. So God is always putting, ganito ang representation. God is putting the body of Christ together, amen, sa pamamagitan ng tanda na ipinagkaloob ng ating Panginoon para sa atin. Now, this is Joshua now. Amen? So, we have Noah, we have Abraham, we have Moses, and now, we have Joshua. Amen. And so now, sa ating panahon ngayon, it's not just a natural token, but it is the spiritual token. Diba? Ngayon, ano yung lahat ng ito, mga kapatid? Now, we have the Rainbow Covenant. Ano yung Rainbow Covenant? Yung rainbow ay 7 colors. Diba? Kaya sa 7 church ages, kita natin, it's a complete 7. Ang 7 kulay ng rainbow ay kumakatawan ito sa presensya ng ating Panginoon. And last time, we talk about the prism, na kapag yung prism, yung ilaw ay pinadaan mo dyan, puti yung liwanag, pero pag lumampas yan, it produced 7 colors. Di ba? So ngayon, ano yung Rainbow Covenant na nasaan yung Rainbow Covenant ng ating Panginoon ngayon? Nasa kanyang mensahe. Meron pa ring rainbow. Pero nakita nyo ba yung rainbow? Ngayon, ginagamit din yan ng mga LGBT. Di ba? Na yan din yung kulay nila. So it's a perversion. It is a total disrespect, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. And so now, as we move on, ngayon, meron pa rin tayong, katulad ngayon, we have a circumcision. Not just the circumcision in the flesh, pero ito ay kumakatawan, mga kapatid, sa pag-aalis ng anumang bagay na karnalidad sa buhay natin. As the natural circumcision takes away the foreskin, it's a representation of the unwanted flesh, which is carnality sa ating
panahon ngayon na kumawala tayo mula sa from natural birth patungo dun sa ating spiritual birth. So this speaks about the new birth, yung bagong kapanganakan, sapagkat yung ating original birth o yung ating natural birth, mga kapatid, sa laman, sa pamamagitan ng ating mga magulang, ito ay karnal. Ito ay fleshly. Amen? At hindi natin mauunawaan ng Panginoon sa natural na kapanganakan na ito, kaya kailangan tayong maipanganak na muli. At ang bagong kapanganakan na ito, mga kapatid, ay ma-recognize natin, amen, ang salita ng Diyos na tayo ay bahagi sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. And we need now to be identified with the present token. Amen? And what is the present token today? It is the Holy Spirit. It is the Holy Ghost, mga kapatid. Kaya nga, dumadaan tayo sa stages, sa pag-aaring ganap, sa sanctification, at pagkatapos yung bautismo ng Espiritu Santo. Amen? So, now this is actually moving out from the natural going to the spiritual. O ngayon, pagdating ng rapture, anong i-require sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid? Sabi niya dito sa message na token, paragraph 106, the Holy Ghost is our identification. It's what identifies us as Christians. Not our membership in churches, not our understanding of the Bible, not how much you know about the Bible, it's how much you know about the author. See how much the author is living in you. It's yourself gone. You're no more. You reckon yourself dead, and the token is what lives in you. And it's not your life, it's Him. So ano yung token ngayon? The token today is the Holy Ghost living in us. So unless we have the Holy Spirit in us, there is no rapture. Kaya dito natin makikita, mga kapatid, na ang Espiritu Santo ay katipo ng apoy na bumaba doon sa altar ni Elias, ni Elijah. Inayos niya yung altar. Ano yung altar? Puso. Ngayon, di ba? Inaayos natin yung puso natin. Anumang kasalanan na nandito, anumang unbelief na namahay sa ating mga puso, anumang karnalidad ang namahay sa ating mga puso, anumang kapaitan, all source of negativism, jealousy, hatred, bitterness. Mga kapatid, lahat ng yan na dating namahay sa iyong puso, na nangyari? Amen. Ang lahat ng yan ay iwinawaksi. Amen. At yan ay nawawala sa pamamagitan ng paglilinis, mga kapatid. Kaya sa panahon ni Elias ay nirestore niya muna yung altar. Pero nung ma-restore yung altar, sabi, ang term na ginamit doon sa 1 Kings chapter 17 ay ni-repair. Kaya kung merong kailangang i-repair sa ating mga puso, dapat nangyari na yun. At kung sa tingin nyo ay hindi pa nangyayari, hindi pa lubos na nare-repair ang inyong mga puso, o ang ating mga puso, amen, something has to be done. Diba? Kaya yung mga tao, paano nangyari na merong panimula? Dahil sa natural na kapanganakan, alam natin yun, yung tubig, yung spot ng dugo, at saka yung buhay, yun yung natural process. At sa spiritual, paulit-ulit na nating sinasabihan, kailangan mo nang dumaan din sa tubig. Di ba? At ang tubig ay nagre-representa sa bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? And when you are being baptized in the name of the Lord Jesus Christ, yun ay parte pa rin ng justification, di ba? Ng pag-aaring ganap. At hindi tayo pwedeng manatili doon.
Kaya hindi garantiya na ikaw ay nabautismohan na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay magagarantyahan ka na sa rapture. O marami, sasabihin ko na sa inyo, maraming manabautismohan at mababautismohan pa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pero dahil hindi nasangkapan ng pananampalataya at hindi nagpatuloy sa sanctification at hindi namahay sa kanila ang Espiritu Santo, walang garantiya ng rapture. At ano yung justification? Ano yung pag-aaring ganap? When you say justify, amen, na lagi nating nasasabi yung ating kahinaan. Diba? Bagong Kristiyano pa lang ako, bagong, o tao lang at lahat na. We always justify yung ating mga weaknesses. We need to move forward. Amen? Mula sa pag-justify sa ating mga kahinaan. Kasi when you justify yourself, ikaw pa yun. Di ba? Ikaw pa rin yun. Pero kapag ang nangyari, mga kapatid, you move on. And the sanctification process came in. Ang nililinis ng Panginoon ay ang ating mga puso. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, o bunga ng kasalanan, mga kapatid, yung ating kawalan ng pananampalataya. Yung lahat ng mga bitterness, yung lahat ng ito'y dinadalisay ng Diyos, mga kapatid. Sanctification is not just an idea, it's not just an information, it's a process. May kailangan pagsunod na mangyari. Mayroong kailangan hakbang na gawin, mga kapatid. To be identified sa susunod na step, which is the token. So ang lahat ng mga bagay na ito mangyari now, kaya nandoon at tayo binabanal, dinadalisay ng ating Panginoon mula sa ating puso, ang ating kaisipan, ang hanggang sa ating pisikal, mga kapatid, ay nakikita, kumikinang ang paglilinis ng ating Panginoon. Yung pagsunod natin, yung pagtigil sa kung ano-anong mga bagay na sa sanlibutan, part siya ng sanctification. But sanctification does not also guarantee rapture or body change. Diba? Kaya ngayon, anong mangyari? Pagkatapos na malinis ang altar, ma-repair, ay dito ibinaba, mga kapatid, yung evening sacrifice ni Elijah. At nung inalapag na yung evening sacrifice, which is the representation of the Word. Yung kordero, di ba? Ano nangyari? Doon bumaba ang apoy. Kaya sabi ng prophet, ang Espiritu Santo, ito ay tanda na tinanggap na ng Diyos ang ating pananampalataya. Maring tinanggap ng tao ang Diyos. Pero anong tanda na tinanggap na ng Diyos ang pananampalataya ng isang individual? The Holy Ghost shall come. Dahil yung alay na nasa ibabaw ng altar ay tinatanggap ng Panginoon. Sinusunog niya. Amen. Ganon din naman tayo. We go to church. We do something for the glory of the Lord. Di ba? Pero kailangan yung ating inahatid doon sa ibabaw ng altar. Yung mga bagay na iniaalay natin. Yung buhay, yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kailangan itong maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Amen? Yung alay na ito at ang tanda na tinanggap ng Panginoon, ang ating mga alay, ang ating mga paglilingkod ay kapag bumaba na ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. At sasabihin natin, kagaya ng sinabi ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So listen, we need to be identified with the token. At kung walang bagay na ito, at anong sinasabi, there is no other way to be identified. At kaya nga, ang token, yung dugo, ay laging nakikita yan eh.
Yung rainbow, nakikita, di ba? Yung scarlet thread, nakikita. Yung dugo, when I see the blood, I will pass over you. So lahat ito nakikita, mga kapatid. Kaya ganyan din, kung merong Espiritu Santo ang tao, bagamat ang Espiritu ay hindi mo makikita, pero merong manifestation ng tao ay puspos ng Espiritu Santo. Amen. So, now, another statement, no, sa token, paragraph 70. Christianity has to display its token. See, publicly. Sabihin, hindi natin ikakahiya ang ating pananampalataya. We go out of our comfort zone. Amen. See, publicly, in public life, at the office, andiyan ba? At the office, Christianity has to display its token. See, publicly, in public life, at the office, on the street, when trouble is around, anything, in church, everywhere else, the blood is the token, and the token must be applied. See, or it's not even the covenant is not in effect. So ganyan palagi ang tanda, ito ay nakikita sa labas, and people will realize that you have something in you that they do not have. Last statement. Ngayon, kung sa panahon ni Noah ay yung rainbow, sa panahon ni Abraham ay yung circumcision, sa panahon ni Moses ay ang dugo, at sa panahon ni Joshua, sa panahon ni Rahab, ay binigyan siya ng tanda, yung scarlet thread. Amen. Ano naman sa atin ngayon? And as we have said, sabi sa paragraph 35, the Holy Ghost is our token today. To identify us with Jesus Christ in His resurrection, the blood being applied by faith. Now, 37, the chemistry of the blood. Type mo ngayon, the chemistry that is the chemistry of the blood. And we will close in this statement now. Of the blood. Sa token, message. The chemistry of the blood could not sprinkle every heart. So tumulo yung dugo ng Panginoon 2,000 years ago. Pero sabi niya, yung dugo na yun, wala na. Hindi mo na yung pwedeng idilig sa puso ng tao. We know that because it was shed on Calvary. It bathed the ground. But out, when that blood cell was broken, it released God through the sanctifying power that the blood had to come back to believers. So alam natin, ang hayop, wala itong kaluluwa. Wala itong buhay na pwedeng isalin sa nag-alay. As we always being reminded by that principle. Pero ang ating Panginoon, meron siyang buhay. At yung buhay na yun, sabi dito, nung yung dugo niya ay tumulo dun sa krus ng Kalbaryo, when that blood cell was broken, it released God. So sa bawat selula, mga kapatid, ng dugong yun, ay buhay ng Diyos, nature ng Diyos, kalikasan ng Diyos, attribute, amen, ng Diyos. Kaya when you have received the Holy Spirit of God, but out, when the blood cell was broken, it released God through the sanctifying power that the blood had to come back to believers. Kaya, kapag ang Espiritu Santo ay namahay sa isang individual, hindi na siya ang nabubuhay. Kagaya ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa akin. Bagkus ang buhay na ikinabubuhay ko sa laman, di ba, ay binubuhay niya, amen, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nananahan sa Kanya. So this evening, mga kapatid, as the time flies by, mga kabataang nandito ngayong gabi,
Anong klaseng buhay ang namamalas ng sanlibutan sa atin? Kapag dumating ang plague. Now, when we talk about plague, hindi na natin pinag-usapan yung natural plague. Di ba? Maaring, ngayon, may mga believers din naman na COVID eh. Di ba? Sa natural yun. Pero ang tinitignan natin na hindi maaapektuhan sa ngayon ay ang binhi na nasa ating mga puso. Yun ang binhi ng Diyos. And God is always watching that seed. At kailangan yung seed na yun, yung kaluluwa na yun, at yung ating buong pagkatao, mga kapatid, should always be identified with the token. And what is the token today? Sabi ng prophet, hindi yung membership natin sa church. Hindi dahil alam natin ang salita, hindi dahil kabisado natin ang Biblia, hindi dahil gumagawa tayo ng mabuti. People without the Holy Ghost can do good things, can do good works. Hindi yun ang token. Manifestation, manifestation yun, mga kapatid, pero pwedeng i-manufacture ang gawa. Pero hindi pwedeng i-manufacture ay ang Espiritu Santo. Amen? Ang hindi pwedeng i-manufacture ay ang revelation ng salita ng ating Panginoon. So what is the token today? It's the Holy Ghost. At saan nakukuha ang Espiritu Santo? Hindi sa iglesia, o hindi sa simbahan, hindi sa relihiyon, hindi sa seminaryo. Amen? Ang token ay nakukuha sa pamamagitan ng kapahayagan ng salita. Amen? May mga tao sa panahon ni Paul sa Acts chapter 19, sila ay mga alagad na ni Juan. Si John the Baptist pa mismo ang nagbaptize sa kanila. Pero nung dumating si Pablo, at si Pablo ay puspos na ng Espiritu Santo, taglay ni Pablo, mga kapatid, ang token, ang tanda doon sa panahon na yun. Alright? Kaya nung makita niya yung mga tao, amen? Doon sa Acts chapter 19, sa uri ng pamumuhay nila, sa manifestasyon, mga kapatid, the way they act in public, ay nagtanong bigla si Paul. Tinanggap na ba ninyo ang Espiritu Santo mula nung kayo'y magsisampalataya? Acts 19, 1-5. O yung mga tao sumagot sila, wala, hindi man lang namin narinig na meron palang Espiritu Santo. Amen? Pero sabi ni Paul, saan ba kayo binautismuhan? Sa bautismo ni Juan. So it doesn't matter kung sino nagbautismo sa'yo. Diba? Si Juan ang nagbautismo sa kanila, pero yung bautismo na yun, mga kapatid, ay hindi na applicable doon sa panahon when Paul came. Kaya sabi niya, si Juan ay nagbabautismo sa pagsisisi. Dahil doon sa susunod sa kanya, dumating na ang ating Panginoon. O, di ba ano nangyari sa kanila? Nagpabautismo sila uli. And I believe they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. And then the Holy Ghost came. Amen. Kaya ang tunay na Espiritu Santo, mga kapatid, ang tunay na tanda, you cannot get it in any seminary. Andi dito, mga kapatid, sa mensaheng naririnig natin ngayon ang tunay na tanda. Amen. Ang bagong kapanganakan, ang tanda ng circumcision, yung rainbow covenant, mga kapatid, ito ay taglay-taglay ng mensahe sa ating kapanahunan ngayon where you cannot find it outside of the message of the hour. And that's the great assurance. Kaya nga kung hindi tayo nakakatiyak, kung wala tayong kasiguruhan that when the Lord comes, when the rapture takes place, when the body change will come to pass, mga kapatid. Nawa maging katulad tayo ni Jacob, na si Jacob ay hindi siya tumigil hanggang matiyak niya na ibinigay sa kanya ang basbas ng ating Panginoon. Sukdulan na pilayan siya ng anghel, pero hindi siya bumibitaw. Amen.
Kaya, mga kapatid, sa gabing ito, if there is one thing that we need to pray. Oo, marami tayong mga bagay na kailangan ipag-pray. Let it be secondary. Hindi natin pinapahalagahan ang mga nangangailangan ng panalangin ngayong gabi. At times, we do prioritize yung mga panalangin ng mga taong iniisip natin kailangan nila ng panalangin. Pero sa gabing ito, katulad ng ating narinig, amen, sa mga naunang token, nakita natin, amen, na ang Diyos, ina-identify niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga itinilaga dun sa token. And those people who identified themselves dun sa token, ay idinidikit nila, ikinakapit nila yung kanilang sarili. Circumcision came in the family of Moses, Abraham, at ito ay nagpatuloy. Blood, amen, sa pamamagitan ng mga korderong kinatay nila, sinunod ito nila Moses at ng mga sambahayan doon sa kanyang panahon at hindi sila naapektuhan ng sumpa, ng judgment ng Diyos doon sa bayan na yon. Si Rehab ay nakinabang dahil pinaglingkuran niya ang mga tiktik na mga sinugo doon sa kanyang lugar at naging masunurin siya doon sa instruction ni Joshua. At nakinabang siya, at hindi lang siya ang nakinabang, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, at sino mang nananahan doon sa bahay ng kanyang ama, at sila'y napunta doon, and they got the privilege. They were saved by the destruction na nangyari sa buong syudad, mga kapatid. Nagiba ang pader, amen, at doon sa ibabaw ng pader, nandoon, mga kapatid, yung bahay ni Rahab, amen, at nung magiba yung pader, hindi nagiba yung bahay ni Rahab. And it went down, mga kapatid, pero nanatili silang ligtas, walang nasaktan sa kanila. In the same manner, ganun din ang mangyayari sa atin. If we will bring home, if we will bring, mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, amen, hindi kailangan patirahin sila sa ating tahanan, amen, pero yung umabot sa kanila ang mensaheng ito at tanggapin nila, mga kapatid, they will also enjoy the benefit ng token, ng buhay ng Espiritu Santo na tinataglay ng bawat mananampalataya. Pero kailangan tayo muna ang mauna. So let us be sure that we have it. Amen. And you cannot have it if you don't believe it. Kaya challenge ko sa inyo, merong mga kabataan nandito ngayon, if you have not been baptized yet in the name of the Lord Jesus Christ, start to pray. Mag-umpisa na kayong manalangin. Amen. Because you don't know, hindi nyo alam kung kailan i-strike ang bagay na ito. Ang Diyos, napakarami ng babalang binigay. Napakarami ng pangangaral na lumaganap sa buong mundo ngayon. At kung hindi tayo magpapakumbaba at isusuko natin ang ating mga sarili, at pwede mo yang matiyak ngayong gabi. If you ask God na ipahayag niya sa iyo at yung mga bagay na kinakailangan mong gawin. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Amen. At pasalamatan natin ang ating Panginoon na I call on the musician. Amen. Hindi natin kailangan ng literal na dugo ng Panginoon para tayo magkaroon ng assurance. Pero ang kailangan natin ngayon ay matiyak natin, una, na dumaan na tayo sa proseso ng pag-aaring ganap. Pumayag tayo na linisin ng Panginoon ang ating mga buhay, ang ating mga puso. At sa ibabaw ng altar na ito, sa loob ng pusong ito na, so to speak, ay merong salita na nandito. Amen. That anytime the Holy Ghost will come and take it. Remember, ang garansya na tinanggap ng Diyos ang ating pananampalataya at nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga hain, ang ating mga alay, ay kapag ipinagkaloob niya na ang kanyang banal na Espiritu. You ask yourself this evening, if you're not yet sure, amen, yan ang ilapit natin sa ating Panginoon ngayong gabi. That is the only protection we have. At yan ay isang bagay, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 30,
Amen. Grieve not the Holy Spirit, whereby ye are sealed until the day of your redemption. Ang tanda lang. Amen. Selyo ang Espiritu Santo hanggang sa araw ng ating katubusan. Let's bow our heads. Dear Heavenly Father, ngayong gabi, Panginoon, maraming mga pagkakataon, we pray for our loved ones. We pray for the needy people. Pero ngayong gabi, nais naming i-address ang aming panalangin sa aming pangangailangan. Ang banal mong Espiritu, Ama. Let every heart be prepared this evening. Narito ang iyong mga anak, gayon din ang mga nasa kabilang linya, Lord Jesus. If there's anyone na wala siyang katiyakan, Panginoon, magpakahayag ka sa kanya ngayong gabi. Lord, huwag kaming pumayag. Hindi namin matiyak, Panginoon, na meron kang puwang sa aming mga puso. Lord, alisin mo ang lahat ng mga hadlang, Ama. Katulad ng iyong pinangako mo na ikaw at kami, Panginoon, ay merong tipan. At ang tipan na ito ay ang banal mong Espiritu. Ito ang tanda, Lord, na kinakalinga mo ang aming pananampalataya. Tinatanggap mo ang aming mga hain. Nagiging mabangong samyo sa iyo ang aming mga sakripisyo, Panginoon. Ang aming paglilingkod, ang aming sinseridad ay nagkakaroon ng halaga dahil ang banal mong Espiritu ay tumatahan sa aming kalagitnaan, sa aming puso, Lord. Amen, Lord. I lift my brothers and sisters into your mighty hands. Saan man sila naroroon sa mga sandaling ito. Sa panahon na kinabubuhayan namin, wala ng araw, Lord, na pwede kaming makatiyak na hindi ka darating. And so, Lord, this evening, may this evening be for us, Lord. Pagkalooban mo kami ng katiyakan, Panginoon. Let your Spirit move, Lord, once again. Let it spread, Lord. Let it dwell in every soul tonight. Kung paanong nangyari doon sa araw ng Pentecost, na merong apoy. Lord, we don't have to see that this evening, na magkaroon ng literal na apoy, na pumasok, Lord, though you can do it anytime. Pero Panginoon, ang presensya mo, Lord God, na aming nararamdaman, at ito'y maring kumilos sa aming kalagitnaan at mabahagi, Panginoon, sa bawat isa. Let the refilling take place, O God. We need continuous refilling, Lord, to feel that great assurance. Hallelujah, hallelujah, Lord. Amen. As we sing that song, Spirit of God moves. Amen, amen. Kaya natin kumilos ang Espiritu Santo ngayong gabi at makipag-usap kayo individual sa ating Panginoon. Humingi kayo ng katiyakan sa Kanya. Iandaan
ninyo ang inyong mga sarili, ang ating mga sarili, ang ating mga puso, ang ating mga buhay, na tayo maging karapat-dapat na pamahayan, panatilihan ng Espiritu Santo. Ang ating mga puso, ang ating mga isipan ay maging dalisay sa harapan ng ating Panginoon. Ang ating mga buhay ay maging kaaya-aya sa Kanyang harapan. Oh God, help us, Lord. Spirit of God, move, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Consume my life, Spirit of God, move. Till I want to be, so that you can come. Lord, me. One more time. Spirit of God, God bless you, Nicolas Fred. Hallelujah. Sa gabing ito, wala man nabigyan na mga request, subalit ang Diyos ang siyang patuloy na nakakaalam ng ating mga pangailangan. Sa mga nasa streaming ngayon, mga kapatid, pwede niyong itaas ang iyong mga kamay.